Marahil ay nakita mo na kung anong kwento ng bahay na to. At nakipalaisipan na rin sa'yo kung totoo nga ba yung mga haka-haka about sa bahay na to. Dahil sa kumakalat sa social media, yan ang ating alamin. Kung nga pala si Ronnie Reyes Vlog, huwag niyong kalimutang i-follow, like, and share para lalo kayo magising sa kwento natin. Intro. Ang bahay na to ay lehitimong abandonado pero hindi ito matatagpuan dito sa Pilipinas, kundi matatagpuan nito sa Detroit, sa lungsod ng Michigan, United States. Ayon sa mga haka-haka, dito daw ginanap brutal na pangyayari, mga karubal-dumal, marami daw ghost, at sari-sari daw pagpaparamdam. Kakamali po kayo dyan mga kapatid. Dahil ito ang tunay na magpapaliwanag sa inyo. Kasama ko nga pala si Doko Dayan at pakisubscribe nyo siya, Tokyo Dayan. Ayan ang kanya. United States. Let's go. Hindi ito isang alamat o urban legend na Tagalog ang pinanggalingan. Ang larawan ay kumakalat dahil sa social media post na walang tamang context. Maraming netizens na nag-share ng larawan sa Facebook ang naniniwala na ito raw ay isang haunted house o may kinalaman sa mga brutal na pangyayari tulad ng pagpupugot, massacre, o kaya ay paranormal activity. Madalas itong nakikita sa Detroit dahil sa decage at urban decay at pagbaba ng mga populasyon at economic activity doon kaya naabandonahan mga bahay doon. At wala itong kinalaman sa mga krimen. Isa lang itong abandonadong bahay na pinakalat sa social media. Ang bahay na nakikita mo sa larawan ay isang real, abandonadong bahay sa Detroit, USA, hindi sa Pilipinas. Ito ay nag-trend dahil sa viral sharing, engagement bait at maling claims na nagiging clickbait. Wala ring official news na nagpapatunay na may brutal na krimen o paranormal activity na nangyari dito. Sa makatuwid, ang litratong ito ay isang halimbawa ng resulta ng matagal na neglect sa Detroit. Hindi dahil sa horror, hindi dahil sa massacre, kundi dahil maraming bahagi ng Detroit ang naging urban wasteland dahil sa social at economic issues. Nag-viral ang abandonadong bahay na to dahil sa mga share posts at mga pakalat na links na hindi naman totoo. Ibig sabihin, hindi nangyari sa bahay na ito ang mga nakakatakot na kwento na kumakalat online. Sa panahon ngayon, maraming mga netizens ang nagpo-post ng impormasyon bago pa nila ito ma-fact check. Ito ang nagiging dahilan kung bakit mabilis na kumakalat ang mga maling akala o peking kwento tungkol sa bahay na ito, clickbait at engagement. Ang layunin ng ganitong caption ay para makakuha ng likes, comments at shares o engagement kahit wala namang tamang impormasyon. Kapag maraming nag-react sa isang post, mas lalo itong ipupush ng algorithm ng isang platform at mas maraming tao ang makakakita rito. Ito ang tinatawag na viral marketing effect. Madalas din itong ginagamit sa mga scammer links. Na ito ang kwento. Ginagamit ang larawang ito para sa online scams o panlilinlang. May mga kumakalat na post na gagamitin nila ang larawang ito bilang pain. Lalagyan nila ng caption na shocking video, exclusive clip, full footage. At kapag na-curious ang tao at nag-click, dadalhin nila ito sa isang kahina-hinalang website kung saan doon ay maaaring manghingi ng personal information, mag-redirect sa spam pages, mag-trigger ng malicious downloads. Kaya kung makakakita ka ng ganitong post, huwag agad mag-click ng link, i-verify ang source, tingnan kung lehitimong news site, mag-ingat sa mga pages na sensational ang mga caption dahil isang larawan lang ang kailangan para magsimula ang panlilinlang. Kaya kung isa ka po sa madalas na i-scam dahil sa mga links or share posts, mas mainam po siguro na alamin po na natin ng kwento or research po muna tayo about sa mga share posts, about sa mga links kung ito ba legit para hindi po tayo nadadali. Sa social media, napakadali nating paniwalaan ang kung anumang lumalabas sa feed. Ngunit napaka-importante ang fact-checking at tamang context bago tayo gumawa ng huling konklusyon. Ang viral na kwento tungkol sa bahay na ito, hindi kagulat-gulat. Ito ay naging viral dahil sa pag-share at maling assumptions.
hindi dahil sa kung anumang horror stories. Smart viewers make smart decisions at hindi basta naniniwala sa kung ano ang nakikita sa screen. Yun lang, muli ako nga pala si Ron Reyes Vlog. Ako si Dayan at kung gusto mo pa ng mas maraming kwentong sinusuri ang katotohanan sa likod ng mga viral na misteryo, mag-subscribe sa channel na ito, Docu Dayan, at i-like ang video na ito at i-share para mas marami pa ang malinawan. Alam nyo na ang gagawin. Paki-follow, like and share. Pati ang kanyang FB page, ang kanyang YouTube channel. Yun lang, peace out.